Ito ang recipe na paniguradong kukumbinsi sa inyo. Gamit ang sukang paumbong, magluto naman tayo ngayon ng isang putahing sikat dito sa Bulacan. Tinuguan ito, pero yung version nila is gumagamit sila ng karne ng baka. May ipinagmamalaki ring recipe na nagmula sa bayan ng Victoria. Narito ang dalawang recipes na magbibigay pugay sa kanilang lalawigan sa Quezon Province. Hansi ay one-pot dish tampok ang prutas na batuan. Farm to table. Ngayong gabi, ang mga probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao, babaybayin natin para tuklasin ang kultura, kasaysayan at kinagisnan nating pagkain na talaga namang nagpapasarap sa ating pagiging Pilipino. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Pangasinan, a coastal province of Ilocos. Ang probinsyang dinadayo dahil sa kanilang pamosong bagoong, bangus at puto. Akalain nyo bang may itinatago rin palang culinary gem na papasalang sa mga matatapang ang sigmura? Pag sinabi ba natin kinigtot, ano bang ibig sabihin nito? Ibubuhusan natin ng ano yan, ng yung ano ng pinespos. Yung pespes. Apo. So sibuyas, konting bawang. Pag pespes tayo tongkat, ito yung nasa intestine ko ano. Oo. Ang talagang ginagawa natin dito, Sir Itongkat, yung sauce yung niluluto natin. Saka ibinubuhos doon sa pinakakarne. Oo, wine. Wah! Naalala ko. That's it, pansit. Yung pait nung pespes, tapos yung bite nung ating sibuyas na hilaw, tapos yung timpla ni Sir dito na kwan. Simple lang. Asin paminta lang to, Sir, no? Parang considered half-cook yung ating meat. Malambot na malambot pa siya. Punta naman tayo sa karating nitong probinsya, ang Nueva Ecija. Dito sa Rice Granary of the Philippines, bukod sa pagsasaka ng palay, namamayagpag din sa kanilang agrikultura ang pagtatanim ng ampalaya. Dito natin nakilala ang vlogger na si Maki Moto na ipinakita sa atin kung paano naging trending ang gulay na ito sa kabuhayan niya. At para sa foodies na hindi paborito ang ampalaya, ito ang recipe na paniguradong kukumbinsi sa inyo. So we have here yung ating aromatics, tomatoes, onions, and of course yung ating garlic. We also have here grated ginger. Siyempre, meron tayo dyang sili para mas maangas yung ating putahe. So mainit na yung pan natin. Unahin na muna natin yung ating panggisa. Next up, yung ating onions. And finally, yung ating garlic. So habang gumigisa yung ating sibuyas, bawang at saka kamatis, lagay na lang din natin yung siguro mga 2 pirasong sili. Sili, saka yung ating luya. And then, yung ating cumin powder. And curry powder. And then, yung ating gata. Then we'll just season this with some fish sauce and brown sugar. So nag-reduce na yung ating pinaka-sauce, yung curry na may gata natin. Pinalalaputan ko muna ito bago ko i-totally transfer yung ating ampalaya. Ilalagay lang din natin yung talbos ng ampalaya. Sisig nung araw, it's actually a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals or nagka-crave ka lang or just to satisfy your hunger. The cast, lahat sila doon magaling, which is actually a nice recipe for a good
Nag-start tong branch na to nung pandemic. So the owners were looking for business opportunities dito sa area. And one of the partners suggested to try Banh Mi Kitchen. So when they tried it, they experienced winning product and quality service. That's why they decided, no doubt, to push through and open a branch here. So basically, the general idea of the store is takeaway. Since it is started nung pandemic, we're limiting yung interaction kasi inside and out of the establishments, ganyan. So the general idea na takeaway siya is actually perfect. People can just order in advance and schedule yung pick up, tapos drive away and enjoy the food in their homes. So technically, ang pinagkaiba ng Vietnamese coffee natin is ang normal na coffee, binubrew siya. And then kami sa Banh Mi Kitchen is directly nakadrip siya. So kumbaga, mausisang paraan ng pagsaserve ng coffee. And of course, pagkatapos ng i-drip, mabilis na lang siyang gawin kasi ang components lang niya basically is yung kilala sa Vietnam, which is yung condensed milk. And then yung, of course, yung imported beans natin. Okay, sa Banh Mi Kitchen, meron tayong dalawang category ng coffee na in-offer namin. House blend, kung gusto mo light lang. And then meron din tayong damn strong na ang katumbas naman ay 3 espresso shots. You can order your favorite Banh Mi Kitchen food through our website, www.banmikitchen.ph, or from your favorite delivery apps. At the same time, you can order from 8 a.m. to 8 p.m. You can follow us at Banh Mi Kitchen on Facebook, Instagram, and TikTok. Maraming beses na tayo nagpabalik-balik sa Pampanga. At talaga namang napatunayan natin na ito ang culinary capital of the Philippines. Maliban kasi sa kanilang husay sa pagluluto, may malalim na kasaysayan ang kanilang mga pambatong putahe katulad ng sisig. Way back like in the 1700, there's this Kapampangan Spanish dictionary written by a Spanish friar, Fraile Bergaño. The word sisig is already mentioned there. And it is defined as a salad served with a vinaigrette. It's usually given to a pregnant woman craving for something sour. Pero yung sisig nung araw, it's actually a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals or nagka-crave ka lang or just to satisfy your hunger. Sa kusina ng kanyang restaurant, sinample lang tayo ni Sir Cloud Tayag ng kanilang OG version ng sisig matwa. Pakukuluin to, palalambutin. The usual thing, sibuyas, asin, paminta, tapos bay leaf. And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. So, we all know that pineapple is a natural tenderizer. So, iikli yung boiling time mo. Sibuyas, konting asin, sili, paminta, suka. Asin generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagyan ko konting kalamansi. Tapos ito. Pastillas at chicharon, ilan lang yan sa mga produktong tatak Bulakenyo. At kinilala rin sila para sa kanilang orihinal na kalakal, ang sukang paumbong. So ito na po, dito na po ulit mag-uumpisa yung cycle. Ayan, makikita natin, nagkakatas na siya agad. Tapos type ko na po yan, pwede na po nating sabitan yan ng Bukas pa. container. Na, Bakit bukas, po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan,
May kasi yung mapait ang sulo. una. Okay. Pagka nakuha na gaya na yan, nakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Doon Amoy paraiso. At kapag naburo na ito ng mabuti sa tapayan, pwede mo na itong gawing sausawan ng mga paborito mong fried food. Game po. Ito, yung lumpia po. Unahan ko na kayo sa lumpia. Gamit ang sukang paumbong, magluto naman tayo ngayon ng isang putahing sikat dito sa Bulacan. Isa sa mga signature dishes ng Bulacan is yung tinatawag nilang serkele. Tinuguan ito, pero yung version nila originally is gumagamit sila ng karne ng baka. So yun lang yun yung dish na tatry nating i-replicate. And one of the things na I think kailangan gamitin when you're doing a dish dito mismo sa paumbong, kailangan gumamit ka ng paumbong na suka. For our serkele, gagamit ako ng tuwalya, of course. And tumbong. So ito yung pinaka-large intestine. Nahugasan na rin natin ito ng maayos. And sa pagpapalambot nito, lalagyan ko lang din ng sukang paumbong just to remove lang siguro yung excess na funk niya or lansa. And of course, we're gonna add in some aromatics, of course. We have ginger and yung ating garlic, onions, paminta, yung ating asin. Dadagdagan lang din natin ng tubig. And we will use pressure cooker. Tapos lulutuin natin to for approximately mga an hour to an hour and a half. So na-pressure cook na natin ito for more than 1.5 hours. Kita natin yung texture niyan. Ayan o. Pork tender na. Yung ating tumbong naman or yung ating large intestine. Malambot na rin. So we have there our pan. Bigyan na natin ng oil yan. Our ginger. Let's add in our onions. Garlic. Hatiin ko lang into 2 portions. Lagyan na rin natin yung ating sili. Now for our first version, ito natin may sangkot siya, yung laman loob ng ating baka. We're gonna add in yung ating beef blood. Para lang din pang tanggal doon sa funk or lansa na meron yung dugo, maglalagay pa tayo ng mas marami pang sukang paumbong. And then let's season this with sugar and soy sauce. So hayaan lang natin tong maluto and then we can focus on our next version, which is yung serkele na hindi gumamit ng animal blood. Bago maluto ang ating serkele, gagawa naman tayo mamaya ng isang version na hindi gumagamit ng dugo. Instead of using animal blood, we will be using yung dark soy sauce.